Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu po and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin naman natin at pag-uusapan ay ilan pong mga ano-ano sa social media tungkol kay Kim Chiu. May mga kung ano-ano haka-haka na naman at pinag-uusapan yung tiyan ni Kim Chiu. Grabe, tiyan na lang ha, pinag-uusapan pa. Grabe talaga si Kim, napaka-in-demand. Anyway, bago po tayo mag-start sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button po natin at notification bell na nandiyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta po mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na natin yan. So, eto, pag-usapan muna natin, ito nakita kong picture sa X na natuwa naman ako kasi bagay na bagay. Talagang, pag may ganito na picture in real life ang Kim Pao, talagang sobrang madaming magiging masaya. Kasi ito talaga yung wish ng mga fans kina Kim and Paolo. Sabi nga dito ng Kim Pao loyalist, may you be blessed with the joy and warmth of a loving family. Diba? Complete with adorable little ones and the excitement of a growing future. Much like the beautiful scene captured here. You deserve every bit of this happiness. Alam niyo, natuwa naman ako, napangiti at parang lahat ng stress ay nawala na makita ko tong picture na to. Diba? Nakakahinga. Ang sarap pagmasdan ng Kim Pao. Sana in real life nga talaga. Bigyan po silang dalawa ni Lord ng magandang future. We are all looking forward sa ganitong pace ng buhay ng Kim Pao. Kailan kaya yan mangyayari, ano? Pero syempre, muna, pag-amin at kasal muna ang dapat mangyari sa ngayon. Pero syempre, tayo naman po ay matyaga na nag-aantay. And mayroon naman tayong respeto sa Kim Pao, of course. Basta, ang dalangin lang natin, ito yung gusto natin mangyari. And sana yun nga, matagpuan nila sa isa't isa yung kanilang pagmamahal na hinahanap. Yung forever. Yung pag-ibig na walang hanggan. Huy! Pag-ibig na wagas. Huy! Grabe naman talaga ngayon. Kasi talagang makikita mo na iba talaga ang chemistry nila Kim and Pao. Hindi lang sa chemistry yung suwak na suwak sila. Pero kasi mga may chemistry nga, sa personality naman hindi suwak. Mga common love team na hindi nagtatagal, you know. So, in real life, mas gusto natin yung suwak talaga sila. Maging masaya sa feeling ng isa't isa. Yung, alam mo yun, yung feeling na hindi buong araw mo kapag hindi mo siya nakausap, nakasama, nakita, ganyan. Yun yung level of your so in love talaga kapag naramdaman mo na yun. And hope talagang nandyan sa stage na yan na po ang Kim Pao. Sarap kayong pagmasdan. Nakakagaan na kalooban, diba? Na mga kakagaan ng dalahin kapag nakikita mo ang Kim Pao. Anyway, speaking of Kim Pao, so ito nga pag-usapan natin attach. Ito yung may nagpa-picture sa Kim Pao. Ayan, syempre mga fans for the gawa ng paraan yan. Yan, pinagtabi na ang Kim Pao dito. Bagay na bagay. Talaga. Pero alam niyo, isa sa napansin dito is yung postura ni Kim and of course yung tiyan ni Kim Chiu. Dalawa lang naman yun Yung iba masaya kasi alam niyo naman, pangarap kay Kim na halata na daw yung tiyan, etc. May mga ganyan, halata na yung tiyan ni Kim Chiu. Pero hindi. Malay nyo, busog lang si Kim Chiu na that time. Tapos, syempre, yung pwesto niya kasi at saka yung angle ng camera. Ganon. Pero,
wag masyadong excited. Alam ko gusto nating mangyari yan, pero sa ngayon kasi sobrang busy ni Kim Chiu at marami pa siguro siyang pangarap na marating sa career niya. So, nasa angle lang po talaga yan. At saka maybe busog si Kim Chiu that time, di ba? Yung iba naman ay grabe yung mga bashers ni Kim Chiu. Siyempre, palalagpasin ba yan ng bashers? So, pinag-uusapan din ng mga bashers. Yan na pinagtatawanan nila si Kimi kasi 'di ba nung nakaraan ay meron nga po si Kim na award na sexiest sexiest artist ba? Basta tapos naging ba siya endorser ng Tanduay, ganyan. In short, kino-question nila si Kim sa award na bilang the sexiest, tapos naging endorser ng Tanduay, at the same time binabody shame si Kim Chiu. Para bang isang napakalaking kasalanan na naman po ang mabusog. Parang isang napakalaking kasalanan na naman na pangit yung angle. Diba? So, maganda naman po ang kuha kay Kim. Yung angle lang talaga na medyo pataas. Yung na-highlight yung tiyan ni Kim Chiu, which is, there's nothing wrong about that. Ang mahalaga, malusog siya. Busog at the same time, di ba? May nakakain. Nakakain lahat ng gusto. Unlike sa iba, na wala na nga makain, ay panay pa po bash sa kapwa. Kaya mas lalong hindi po pinagpapala. Samantala, dumako naman tayo sa pagbabasa ng comment mula sa ating mga masugid na taga-subaybay. Bilang pasasalamat po sa inyo sa walang sawang pagsuporta at syempre pagmamahal kina Kim and Paolo. At syempre pakikipaglaban at pag-defense sa kanilang dalawa. Maraming salamat po. And first comment mula po kay Ma'am Merlita Aria Rodriguez. Sabi niya, si Lord na ang bahala sa mga gumagawa ng masama kay Kim. Merong balik o karma sa mga taong sa tingin nila sila ay perpekto, pero hanggang doon lang naman sila ang mamuna. Yun lang ang alam nila sa buhay. Ang taong punong-puno ng inggit hindi masaya sa buhay. Lalo na at may nakikita silang taong ayaw nila. Yun pa ang palaging maraming biyaya galing sa Diyos. Yun ang kapalit sa pang-aapi at panglalait ng mga taong mga naiinggit. Laging merong magandang kapalit. Yung respeto at pagpapahalaga sa taong katulad ni Kim na mabuting tao, mabait at may takot sa Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay noon kay Kim na hindi natatanggap ni Kim sa mga taong walang pagpapahalaga sa kapwa. Hindi sila anak ng Diyos. Mapanghusga ang mga ganyang klaseng nilalang. Oo nga Yun ang hindi nila naiisip. Kung sino pa yung taong ayaw nila, yun pa ang maraming biyaya. Tapos sila, ayun, hindi makontento sa buhay. 'Di ba? Isa lang kasi kapag ganoon, para 'di ba? Halimbawa, may isa kang taong kinaayawan, which is point ng mga bashers ay si Kim. Tapos, o sino pa nga, si Kim na kinaayawan nila, sila pa tong mas maraming blessings kaya sobra yung inggit nila. Hindi nila napapansin na the more na kinaiinggitan at binabash, the more na inaano nila is mas lalo silang mas lalo silang wala. Alam niyo yun? Dapat nare-realize nila yun at magbago. Malay niyo naman pag nagbago sila wala ng rason para po sila mainggit. Actually, dapat hindi po tayo mainggit kung hindi po tayo pantay-pantay. Dapat marunong po tayong makontento. Nasa atin din po kasi yan Sabi naman dito ni Helenita Catalasan, ayan, baka po magtampo si Ma'am Helenita. Ngayon ko lang ulit nabasa yung comment yung Ma'am. Shout out Ma'am Helenita, Sabi niya rito, hayaan ninyo. Inggit lang kayo sa idol namin. Walang taong perpekto. Walang ginagawa si Idol Kimi sa inyo. Kaya tigilan ninyo ang kakabash kay Idol Kimi. Walang ginagawa si Idol Kimi.
kay Maha Salvador. Si Maha Salvador ang nagtraidor kay Kimi at wala nang pakialam si Idol Kimi kay Maha. Mga bashers lang ang gumagawa ng kwento sa ginagawa ninyo. God knows, from Paris, France. God bless Gandara and God bless Kim Pao. So ayan, saka tahimik na rin si Maha. I mean, wala rin siyang ginagawa na kay Kim. Wala nga tayong balita. Diba? Even nung kasal niya. Diba? So, parang, alam niyo yun, yung mga taong pinipilit na lang magkaroon ng war, ay magbago-bago na. Kasi, kung gusto ninyo, kasi may project daw ngayon baka kaya para pag-usapan. So, ibang strategy na lang. Yung mapag-uusapan ng walang tinatapakang iba. Kasi mas maganda yun Mas maganda yun. Baka maayunan pa ng Panginoon at ng panahon. Pero kung may ginagamit kayo na sirain ang kapwa para kayo pag-usapan ay napakamaling strategy. Baka kaya nga hindi kayo makaahon-ahon. Anyway, yun lang po muna ating update. Maraming salamat po sa inyo pakikinig muli sa ating update ngayon. And marami pong salamat. Kita-kits po muli sa susunod nating chika.